Good morning guys. Dahil maulan ngayon guys, hindi tayo makalabas na pupunta sa mga pananim natin. So, yung gagawin naman natin ngayon is tuturuan ko kayo kung paano mag-repair ng speaker. Halimbawa, yung mga sunog o kaya naputol ang kuryente sa loob, yun ang i-repair natin. Papakita ko sa inyo guys ang i-repair natin. Ito yung sa video, okay? Dahil sa napakalakas yung amplifier na nakalagay doon, so ang nangyari, pinagsusunog ang speaker, bali dalawa ang nangyari. Ngayon ay aayusin natin. Eto nga pala guys, ang number nito is PA1530. Importante sa pag-repair yun guys, para sa ganon, alam mo yung size ng coil na gagamitin mo. Papakita ko sa inyo ang gagamitin natin. Ito ay ang coil. Ang number nito is PA1530. Tingnan ninyo. Pag ilagay mo yan sa loob guys, dito sa loob, yan, ganyan. Swak na swak. O, diba? Swak na swak yan. Kapag hindi siya lulubog yan, ay hindi pwede. Sasayad talaga. At ang ibang gagamitin natin ay ito. Damper. Tawag dito ay damper. So, ilalagay natin dyan mamaya. Okay. At ang isa sa pinakamahalaga ay ito. Tawag dito ay cone. Speaker cone. Papansin nyo? Luma, diba? Ito yung dati niyang cone. Ibabalik lang natin dahil mahal kasi ito. So, para naman makatipid tayo dahil wala pa namang damage, ibabalik na lang natin. Diba? Makakatipid tayo. Okay, mga tools natin, siyempre lang naman, kung meron kang cutter, long nose, mga pliers, screwdriver, yun. At, eto, ang pandikit natin na gamitin ay epoxy. Epoxy at ragbi. Okay lang guys. Simple lang naman ang mga gamitan. So, magsimula na tayo. Okay. Una, ilalagay natin ito sa loob. Ganyan. Kailangan natin ng pangalso dyan. Kalso natin para maiset natin yung tamang-tamang setting. May setting kasi yan guys. Paano ba iseset ito? Dapat nakalubog yung pinaka 1/4 ng coil. Ganyan. Okay. Ay nakalabas pala. Baliktad. Nakalabas na rin yan. Kung makikita ninyo yan, katutok ba? May lumalabas doon na coil. Bali, yung lalabas dyan ay kung gaano kakapal yung coil, pinaka 1/4 niya, yun din ang lalabas. Yan, nakalabas yan guys. Okay. So, maglagay tayo ng kalso. Ganyan. Ang paglalagay ng kalso, dapat maayos din. Ito yung tinatawag natin pang-align. Para hindi na siya magbabago ng alignment. Pag maglagay na tayo ng damper at saka cone. Oh, so sabaybayan nyo ako guys. Mahirap ito, maselan. Kaya lang, dapat huwag magmadali para naman maganda ang resulta ng trabaho. Ayun naman. Okay, ganyan guys. Oh, paglalagay. Oh.
Isa pa. Sa kabila naman. Ganyan. Oh. Pagkatapos na mailagay yung kalso na sa sinasabi natin, kalsaw, i-check muna natin ulit yung coil na nakalabas. Tama ba? Yung pagkaset. Makikita mo naman kung hindi tama. Kasi ma-visualize mo naman sa mata. Ganyan, oh. Okay. Huwag nating ilubog lahat. Kasi pag linubog natin lahat, guys, sasayad sa ilalim yun. Kapag, ano na, gumagana na. So, ayun. Ngayon, nakalagay na tayo ng kalso. Tingnan ninyo. Oo, di ba? May kalso na siya. At saka, kahit galaw-galawin mo yung coil, hindi na siya magalaw. Oh. Ayan. Di ba? So, pwede nang ilagay yung damper na sinasabi ko kanina. Kasi nga pala guys, itong wire na ito, dapat, ito, dito nyo, ayan, dapat itapat natin doon. Para mamaya, pag mag-wiring na tayo, hindi tayo magkakaroon ng problema. Okay guys, maganda na ang setting ng coil natin. Tingnan niyo. So, kahit magalaw-galaw na yan, ay hindi na siya gagalaw. Para iwas sabit mamaya. Pag may sabit, hindi magandang tunog. Okay? Lagay tayo ng ganito. Damper ang mauuna. Ayun guys, tapos na ang pag-setting ng paper cone. So ang susunod lang na natin nagagawin ay magwa-wiring na tayo. Dahil masyado nang mahaba ito guys, puputulin na natin, mag-part 2 na lang tayo. Bye bye, maraming salamat po sa inyong lahat.